May mga digmaan na malayo sa atin pero ang epekto nandito na. Habang lumalala ang conflict sa Middle East, isang giyera na akala nila magreresulta sa regime change sa Iran, ang nangyari, kabaligtaran. Hindi bumagsak ang Iran, lalong tumatag. At ngayon, lumalawak ang laban, tumataas ang tensyon. Unang tinamaan, langis. Ngayon, ang langis nasa $90 range na at may banta ng pumalo sa $100 kapag naapektuhan ang Strait of Hormuz. Dolyar, lagpas 60 pesos na. At kapag ganito ang nangyayari, automatic na yan. Gasoline prices rise. Diesel prices climb. Tumataas ang pamasahe, mas mahal ang pagkain, mas mahal ang delivery ng goods. At hindi pa tapos. May babala pa ang Energy Regulatory Commission. Tataas din ang kuryente. Inflation halos 3% na. Pero ang sahod hindi gumagalaw. Minimum wage, minimum pa rin. At ang middle class, unti-unti nang nadudurog. Ngayon ang tanong, nasaan ang gobyerno? Nasaan ang buffer laws? Nasaan ang tulong? Kasi mas malinaw, may magagawa ang gobyerno. Pwedeng bawasan ang buwis, pwedeng i-condone, pwedeng magbigay ng relief. So bakit hindi ginagawa? Bakit hindi tanggalin ang 10 pesos per liter excise tax sa gasolina? 6 pesos per liter sa diesel? Bakit hindi alisin muna ang 12% VAT sa fuel? Kung aalisin iyan, 10 pesos hanggang 15 pesos agad ang bababa kada litro. Ibig sabihin, mas mababang pamasahe, mas kontroladong presyo ng pagkain. Mas may hininga ang pamilya. At hindi lang iyan, pati estudyante tinatamaan. Mas mahal ang pamasahe papuntang school, mas mahal ang pagkain, mas mahal ang projects, printing, internet. At ang baon, hindi na umaabot. So bakit walang VAT relief para sa students? Kung education ang future, bakit pinapahirapan ang present? At eto pa, kapag lumala ang giyera sa Middle East, uuwi ang mga OFWs. Handa ba tayo? May trabaho ba para sa kanila? May negosyo ba silang masisimulan? O uuwi sila para mawalan ng kita? At dito papasok ang pinakamasakit na tanong. Habang ang Pilipino ay nagbabayad ng buwis, lumalabas ang kwento ng male-maletang puno ng pera, allegedly delivered to congressmen, senators, cabinet secretaries, at ayon sa ilang alegasyon, hanggang sa pinakamataas na opisyal ng bansa, ang presidente. Pera ng bayan, pera ng buwis. So kung ganito rin lang, bakit hindi na lang ibalik sa mamamayan? Tanggalin ang excise tax. Tanggalin ang VAT sa fuel. Bigyan ng tax relief ang estudyante. Maghanda para sa OFWs. Because every peso na napupunta sa Pilipino, napupunta sa pagkain, edukasyon at kabuhayan. Hindi sa maleta, hindi sa bulsa ng iilan. Because the war in the Middle East, malayo. Pero ang economic war, nandito na. At ang tanong, kakampi ba natin ang gobyerno? O kalaban din natin? Another day, another Regal POV.